Ang baryo ng San Clemente ay isang liblib na puk sa gitna ng kabubatan, napapaligiran ng malalawak na taniman ng mais at palay. Kakaunti lamang ang mga residente rito, mga simpleng magsasaka, mangingisda, at mga tagapangalaga ng kalikasan. Tahimik ang pamumuhay. Sa araw, maririnig ang alingaw ng mga kuliglig, halakhakan ng mga bata, at masiglang tawanan sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng plaza. Pero sa bawat sulok ng katahimikan ay may mga kwentong hindi basta ikinukwento ng malakas. Isang bagay ang alam ng bawat taga San Clemente, huwag lalabas pagsapit ng dilim. Ayon sa matatanda, ang baryo ay dating pinamumugaran ng mga nilalang na hindi tao, mga nilalang na naglalakad sa gabi, lumilipad sa bubungan, at lumalapan ng laman. Tinatawag silang aswang, ngunit mas madilim pa sa karaniwang kwento ng aswang ang pinaniniwalaan ng mga taga-baryo. Sila raw ay mga nilalang na dati ring tao, ngunit isinumpa ng kalikasan sa tuwing sinisira nila ang balanse ng kabubatan. Kaya naman hindi nawawala sa kusina ng bawat bahay ang bawang, kalamansi, at mga sagradong orasyon na iniukit sa mga piraso ng kahoy. Sa bawat pintuan, nakasabit ang pinatuyong dahon ng banaba, sinamahan ng bawang na binalot sa pulang sinulid. Turo ng mga ninuno, ito raw ay sapat na proteksyon mula sa masamang espiritu. At sa gitna ng paniniwalang ito, nanatiling mapayapa ang baryo sa panlabas. Isang araw ng Mayo, dumating ang isang batang babae mula sa kalapit na bayan. Siya ay si Lira, 10 taong gulang, at kasama ang kanyang lola, si Aling Tisay. Napadpad sila sa San Clemente matapos masunog ang kanilang bahay sa bayan. Sa simula, tahimik lang si Lira. Hindi siya palakibo, hindi rin siya palangiti. Ang mga bata sa baryo ay takot sa kanya, hindi dahil sa masama siyang bata, kundi dahil tuwing malapit na ang dilim, bigla na lamang siyang tumatayo, tumitingin sa gubat, at pabulong na nagsasalita. Darating na raw po, Lola. Dala nila ang amoy ng laman. Ang mga matatanday sinubukang palampasin yon. Sabi nila, baka natrauma lang si Lira sa sunog. Ngunit nag-umpisa na ring makaramdam ng kakaiba ang mga taga-baryo. Sa unang linggo ng pananatili ng maglola, isang kambing ng isang residente ang nawalan. Nakita ito sa may tabing kalsada, warat ang tiyan, parang ginamitan ng matalim na kuko. Sumunod naman ay isang manok ng barangay captain. Sa halip na mawala, nakita ito, buhay, ngunit wala ng mata, at tila may hiwa sa leeg na hindi gawa ng tao. Kinilabutan ang lahat. At si Lira. Nakita ng isang matanda sa plaza na may hawak na itlog ng manok, pinupuna sa kanyang pisngi habang tila kinakausap ang sarili. Nagpatawag ng pagpupulong ang mga matatanda ng baryo. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin. Nandoon si Mang Turo, ang kapitan ng barangay. Nandoon din si Katinay, ang matandang hilot na kilalang nagtataglay ng orasyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ako'y hindi naniniwala agad sa aswang, sabi ni Mang Turo habang pumapangalumbaba. Pero kung may dumating man sa ating baryo at siya ang dahilan ng mga kababalaghan, dapat siyang kausapin. Ano naman ang sasabihin mo sa isang bata, singit ni Katinay? Huwag ka munang kumain ng laman. Huwag kang tumingin sa dilim. Iba ang aura ng batang iyon, Turo. Iba. Hindi siya basta tao. Tahimik ang lahat. Sa hangin, ramdam ang bigat. Walang gustong unang kumilos. Lalo't alam ng lahat ang kasaysayan ng baryo, na minsan na itong ginambala ng mga nilalang na takot sa bawang at kalamansi. Muling naalala ng mga matatanda ang gabing itim, kung kailan 4 na bata ang sabay-sabay na nawala, at sa umagay isa lang ang natagpuang buhay, nanginginig, at paulit-ulit ang sabi, wala na silang mata, dahil dito. Nagdesisyon ang buong baryo na ibalik ang dating gawi, maglagay ng mas maraming bawang sa bawat bintana, magpahid ng kalamansi sa mga pinto, at muling ialay ang panalangin sa punong akasya tuwing hating gabi. Pero kahit anong dasal, kahit anong bawang, hindi pa rin ito natatanggal ang matinding pakiramdam ng takot na unti-unting lumalaganap sa buong San Clemente. Sabi ng mga matatanda, may mga gabi na ang mga anino ay mas mahaba kaysa sa normal. May mga gabi na ang alingaw ng sigaw sa gubat ay tila hindi gawa ng tao. At sa kabila ng lahat, isang gabi narinig ng buong baryo ang isang malakas na sigaw mula sa bahay ni na Aling Tisay. Dito magsisimula ang unti-unting pagbukas ng lihim ng San Clemente, na sa loob ng katahimikan ay may nilalang na matagal nang natutulog, naghihintay ng tamang oras para bumalik. At baka ang baryong takot sa bawang at kalamansi ay hindi takot dahil paniniwala lang, baka totoong naranasan nila kung gaano ito bisa laban sa isang sumpa.
Habang unti-unting bumabalot ang takot sa buong baryo ng San Clemente, may isang nilalang na tila laging nakakakita ng mas malalim na katotohanan, si Mang Caryo, ang tinaguriang ermitanyo ng gubat. Si Mang Caryo ay isang matandang lalaki na halos 80 taong gulang na, ngunit sa kabila ng kanyang edad ay nananatiling maliksi. Namumuhay siya mag-isa sa may paanan ng bundok, malapit sa ilog na tinatawag na Ilog ng Lihim. Ayon sa matatanda, si Mang Caryo ay anak ng isang albularyong babaylan at isang sundalong Amerikano. Bata pa lang siya ay kilala na siyang may kakayahang makaramdam ng hindi pangkaraniwang enerhiya. Hindi siya kinakausap ng karamihan sa mga taga-baryo, maliban sa ilang matatanda na may respeto sa kanyang karunungan. Para sa kabataan, isa siyang alamat na buhay, ang matandang may mga matang kasing lalim ng gabi. Kapag may batang naliligaw sa gubat, sinasabi nilang si Mang Caryo ang tumutulong makauwi. Ngunit may mga kwento ring nagsasabing siya raw ang sumasama sa mga aswang tuwing kabilugan ng buwan. Isang araw matapos ang sigaw mula sa bahay ni na Aling Tisay, nakita si Mang Caryo na pababa ng gubat, may dalang malaking bungkos ng tuyong dahon at isang maliit na garapon ng langis na tila ginto ang kulay. Tumungo siya sa bahay ng kapitan ng barangay at nakipagkita kay Mang Turo. May gumigising, sambit ni Mang Caryo sa malalim na tinig. Ang mga pinatahimik ng inyong mga ninuno ay unti-unting bumabangon. Hindi sila takot sa simbahan, hindi sila takot sa baril. Pero isang patak ng kalamansi, isang hibla ng bawang, iyon ang kanilang kamatayan. Tahimik si Mang Turo pero halata ang kaba. Alam niyang si Mang Caryo ay hindi basta nakikipag-usap kung walang mabigat na dahilan. Sino ang gumigising, Mang Caryo? Tanong ng kapitan. Tumingin si Mang Caryo sa silangan, sa direksyon ng gubat. Ang dugo ng mga piniling maging nilalang. At ang batang bagong dating, hindi siya ang aswang. Pero isa siya sa mga tagapagdala ng panibagong simula. Sa gabing iyon, pinatawag ni Mang Turo ang mga matatandang leader ng baryo, kasama si Katinay, si Aling Bebe na albularya, at si Dado na tagabantay ng sementeryo. Doon ipinahayag ni Mang Caryo ang matagal na niyang itinatago, noong kanyang kabataan, nasaksihan niya ang ritual ng isang itim na babaylan na tinatawag na Gundaya, isang babae na nagtaksil sa kanyang lahi at nakipag-ugnayan sa mga nilalang ng dilim upang makamit ang kapangyarihang lumampas sa kamatayan. Pinatay ng kanyang mga ninuno si Gundaya at tinakpan ng lupa't orasyon ang kanyang katawan sa ilalim ng puno ng akasya. Pero ang dugo ni Gundaya ay hindi tuluyang nawala. Napasa ito sa mga tagapagmana. Sa mga walang kaalam-alam na iniwang bukas ang pinto ng mga espiritu, paliwanag ni Mang Caryo. Ang batang si Lira may dalang enerhiyang hindi niya alam. Para siyang ilawan sa dilim at ang mga nilalang na matagal nang natutulog ay muli siyang naramdaman. Sa kabila ng kanyang babala, hindi naniwala ang lahat. Ang iba'y natakot lang at nagdesisyong mas ilak sa gabi ang kanilang bahay. Ngunit may isang batang matapang na palihim na lumapit kay Mang Caryo, si Emil, 11 taong gulang, palatanong at likas na mausisa. Anak siya ng isang mangingisda at lumaki sa pakikinig sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa aswang na tinatalo ng sangkap sa kusina. Lolo Caryo, sabi ni Emil, totoo po ba yung sinasabi niyo? Na hindi lahat ng aswang ay pinili maging halimaw. Napangiti si Mang Caryo. Totoo, iho. May mga nilalang na itinulak lang ng kasakiman ng tao. May iba na ginamit ang kapangyarihan para sa proteksyon, pero naging alipin ng dilim. Dito nagsimulang turuan ni Mang Caryo si Emil. Tinuruan niya ito kung paano gumawa ng langis na may bawang at kalamansi, kung paanong paghaluin ito sa dahon ng tanglad at ipahid sa balat upang hindi maramdaman ng mga aswang. Ipinakita rin niya ang talinghaga ng laban, isang lumang pergamino na naglalaman ng orasyon para sa proteksyon ng baryo. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang tensyon sa baryo. Sa mga mata ng mga taga-baryo, si Mang Caryo ay maaaring bayani o baliw. Ngunit para sa mga batang tulad ni Emil, siya ang nagsisimula ng pagmulat sa mga nilimot na lihim ng kanilang ninuno. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, habang ang ibang bata ay natutulog, si Emil ay kasama ni Mang Caryo sa ilalim ng punong akasya. Bitbit nila ang isang lampara at isang bungkos ng bawang. Pinagmamasdan nila ang malamlam na ilaw ng buwan habang unti-unti, mula sa dilim ng kagubatan, may naririnig silang mga yabag, mabigat, hindi pangkaraniwan. Parang mga kuko sa bato. Parang gutom na hayop na matagal na ngang hindi nakakain. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, binigkas ni Mang Caryo ang orasyong nagpapaalis ng nilalang ng dilim, at sa bawat titik, tila sumisigaw ang mga anino ng gubat.
Hindi pa ito ang laban, bulong ni Mang Caryo, pero dapat na tayong magsimulang maghanda. Sumapit ang isang gabi sa San Clemente na parang walang pinagkaiba sa mga naunang gabi, katahimikan, hangin mula sa bundok, at ang amoy ng palay na pinatutuyo. Pero sa gabing ito, may bumalot na kakaibang lamig. Hindi ito ordinaryong simoy ng hangin. Ito'y malamig na parang may kasamang paninigas ng laman at panginginig ng kaluluwa. Habang ang karamihan sa mga taga-baryo ay natutulog, si Mang Turo ay gising, umiikot sa kanyang bakuran para mag-inspeksyon. Dahil sa mga kababalaghan nitong mga nakaraang linggo, halos lahat ng residente ay nagbabantay na tuwing gabi. Sa kanyang pag-ikot, napansin niyang bukas ang gate ng bahay ng mga De La Cruz, isang pamilyang kilala sa baryo bilang tahimik at relihiyoso. Nilapitan niya ang bahay. Tahimik. Ben. Belen, tawag niya. Walang sumasagot. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Nakita niya si Mang Ben, nakahandusay sa sahig. Walang malay at tila namumutla. Si Aling Belen ay yakap-yakap ang kanilang anak na si Angel, isang 8 taong gulang na babae, ngunit nanginginig sa takot. Sa paligid ng bahay ay may kalat na mga gamit, sirang pinggan, at mga bakas ng madugong paa, maliit ang hugis, pero tila may mahahabang kuko. Agad na nag-alarma si Mang Turo. Tumakbo siya sa barangay hall at pinatunog ang kampana ng babala, isang dating gamit sa panahon ng gyera, ngunit ngayon ay muling binuhay para sa panahong ito ng panganib. Isa-isang lumabas ang mga tao, dala ang kanilang mga lampara at sandata, karit, 2x2, itak. Mabilis silang nagtungo sa bahay ng De La Cruz. Doon nila nalaman ang buong kwento mula kay Aling Belen. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Nasa kwarto kami, pinapatulog si Angel, nang biglang may malakas na kaluskos sa bubong. Akala ko pusa, pero parang may umuungol. Maya-maya po, parang may nahulog sa likod bahay. Sumilip si Ben, tapos humikbi si Belen. Isang nilalang, parang tao pero may mata na pula. Nakaapak sa dingding. Lumundag papasok ng bintana. Sobrang bilis. Tinangkang kunin si Angel pero hinarang ni Ben. Binangga siya ng nilalang. Tapos bigla itong nawala ng mailawan ng lampara na may bawang sa tabi ng altar. Nagkatinginan ang mga matatanda. Bawang. Isa na namang patunay na ang mga nilalang ay muling gumagalaw sa dilim. Mabilis na inilika si Mang Ben sa bahay ni Aling Tinay, ang hilot. Si Angel ay iniwan muna kay Kapitana Meli upang hindi matrauma lalo. Samantala, si Mang Caryo ay muling dumating sa eksena, dala ang isang bakal na anting-anting na may ukit ng araw, buwan, at bituin. Sinubukan nilang kunin ang bata. Hindi nila kayang magpakita sa liwanag ng orasyon at bawang. Pero ibig sabihin nito sinisimulan na nila ang pagkuha, sabi ni Mang Caryo. Pagkuha, tanong ni Mang Turo. Ng ano? Ng dugo. Ng kasaysayan. Ng susunod na tagapagmana. Kapag nasimulan na nilang makain ang unang walang proteksyon, unti-unti silang lalakas. Hindi sila basta aswang. Sila ay aninong lumulusob, mga nilalang na nabubuhay sa takot at laman ng inosente. At isang bata ang lagi nilang hinahanap. Nagtagpo ang mata ni Mang Caryo at Kapitana Meli. Si Lira, sabay nilang sambit. Agad nilang pinuntahan ang bahay ni Aling Tisay, ngunit pagdating nila roon ay sarado na ang mga bintana at pinto. Kumatok sila, sumigaw, pero walang sumasagot. Nang puwersahang buksan ni Mang Turo ang pinto gamit ang itak, saka lamang nila nadiskubre, wala na sina Lira at Aling Tisay. Ang loob ng bahay ay may mga bakas ng ritual, may mga dahon ng laurel sa sahig, mga kandilang dilaw na naupos, at isang piraso ng papel kung saan may nakasulat na lumang sulat kamay. Ang sinumang tagapagdala ng dugo ng dilim ay hindi pwedeng manatili sa liwanag. Oras na upang pumili ng landas. Ako ang tagapagtanggol niya. Ipinakita ni Mang Caryo ang sulat sa mga leader ng baryo. Si Aling Tisay ay isang dating babaylan. Hindi ito aksidente. Ang pagdating nila rito ay bahagi ng isang mas malaking layunin. Hindi lang basta takot ang dala nila, dala rin nila ang susi ng pagsiklab. Simula noon, hindi na naging katulad ng dati ang San Clemente. Tuwing gabi, maririnig na ang pagkaluskos sa bubungan ng mga bahay. May mga hayop na muling nawawala. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas kahit sa umaga. Ang mga matatanda ay may bitbit na bote ng kalamansi na parang alkohol. Ang simbahan ay binubuksan tuwing gabi upang maging ligtas na taguan.
Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Emil, ang batang pinagtitiwalaan ni Mang Carlo, ay patuloy na nagsusulat ng mga natutunan niya sa isang lumang kwaderno. Hindi lang ito kwento ng takot, wika niya habang nagsusulat. Ito ay kwento ng pagpili. At darating ang panahon na kahit bata, kailangang pumili kung lalaban o tatakbo. At sa malayo, mula sa dilim ng kagubatan, may dalawang matang nanonood sa kanya, pulang-pula at gutom na gutom. Kinabukasan, kasunod ng hindi inaasahang pagkawala ni Lira at Aling Tisay, nagtipon-tipon ang mga matatanda ng San Clemente sa loob ng simbahan. Bitbit nila ang isang tanong, bakit sa lahat ng mga bagay, bawang at kalamansi ang kinatatakutan ng mga nilalang na ito? Dito nagsalita si Mang Carlo, dala ang isang makapal na aklat na tila gawa pa sa balat ng hayop. Ang lihim ay matagal nang nakatago. Akala ng marami, ang bawang at kalamansi ay simpleng sangkap sa kusina. Pero sa totoo, sila ay sinaunang simbolo ng paglilinis, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Ayon sa kasaysayan ni Mang Carlo, noong unang panahon, may isang tribo ng mga babaylan sa kalagitnaan ng bundok Kanlaon. Sila ang unang gumamit ng bawang at kalamansi hindi lang bilang gamot, kundi bilang pantaboy sa mga aninong hindi kayang tanggapin ang liwanag. Ang bawang, paliwanag niya, ay may kakayahang sirain ang halimuyak ng mga aswang. Kapag inihalo ito sa langis, nagiging panangga sa masamang espiritu. Samantalang ang kalamansi naman ay sumisimbolo ng araw, ang asido nito ay nakakapasok sa balat ng nilalang na puno ng kadiliman, gaya ng pagsunog ng sikat ng araw sa kanilang laman. Pero isang matandang babae na hindi madalas magsalita, si Katinay, ay nagtanong ng mahirap sagutin, kung ang bawang at kalamansi ay mabisang sandata, bakit hindi ito ginagamit ng lahat ng baryo? Bakit sa atin lang ito nananatiling epektibo? Tumahimik si Mang Carlo. Dahan-dahan niyang isinara ang aklat at tumingin sa kanila. Dahil may sumpang kaakibat ang paggamit nito. Nagulat ang lahat. Ipinaliwanag niya na ayon sa mga matandang kwento, ang sobrang paggamit ng bawang at kalamansi bilang proteksyon ay nagbubukas ng susing daan patungong pagitan ng liwanag at dilim. Ibig sabihin, habang pinoprotektahan nito ang baryo, unti-unti rin nitong ginigising ang mga nilalang sa kabilang mundo na matagal nang natutulog. Ang amoy ng bawang sa hangin at ang asim ng kalamansi sa lupa, para itong kampana na tumatawag sa mga dating nilalang. Hindi lahat ng aswang ay umaatake agad. Ang iba, hinihintay ang senyales. At ito iyon. Lalong nabahala ang mga tao. Ang mga bagay na akala nila'y simpleng proteksyon ay maaaring siya ring dahilan ng pagbabalik ng mga halimaw. Samantala, sa isang tagong bahagi ng kagubatan, si Aling Tisay at Lira ay nananatili sa isang lumang dambana. Pinagpahinga nila muna ang kanilang sarili roon. Hindi ito basta kubo kundi isang sagradong lugar na tanging mga tunay na babaylan lamang ang maaaring makapasok. May mga palamuting bulong, basag na palayok na may mga sinaunang ukit, at sa gitna nito'y isang altar na may inskripsyon, sa dugo ng sanggol, sa liwanag ng kalamansi, ang dalisay ay magbabalik. Dito inamin ni Aling Tisay kay Lira ang totoo. Anak, may lahi tayo ng mga babaylan. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit may mga nilalang na sumusunod sa'yo. May nakapaloob sa dugo mo, isang piraso ng sinaunang sumpa at kapangyarihan. Hindi mo ito hiningi pero bahagi ka ng kwento ng sanlibutan. Gusto sanang magalit ni Lira, pero nararamdaman niyang totoo ang sinasabi ng kanyang ina. Dahil sa bawat gabi na lumilipas, nakakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, parang alam niya kung may masamang nilalang sa paligid, at may boses sa kanyang isip na nagsasabing, alamin mo ang kahulugan ng dugo mo. Balik naman sa baryo, si Emil ay patuloy na nagsasanay kasama si Mang Carlo. Gumagawa sila ng langis na may bawang at kalamansi, tinuturoan siya kung paanong ipahid ito sa pinto, bintana, at sa balat. Pero habang ginagawa nila ito, napansin ni Emil ang isang kakaibang reaksyon. Kapag hawak niya ang kalamansi, umiinit ito sa kanyang palad. Lolo Carlo, bakit ganito? Para bang sinusunog ako ng kalamansi, tanong ni Emil. Napatingin ng malalim si Mang Carlo. Iho, may posibilidad na ikaw din ay hindi ordinaryong bata. Marahil, ikaw ay kambaldiwa ni Lira. Kung siya ay tagapagdala ng liwanag na may halong dilim, baka ikaw naman ay tagapagtanggol ng liwanag na may halong apoy. Hindi ito lubos maintindihan ni Emil, pero ramdam niya sa kanyang puso na may parte siya sa laban na parating. Sa mga sumunod na gabi, binantayan ng mga tao ang bawat sulok ng baryo. Inilagay sa paligid ang langis ng bawang at kalamansi. Ngunit sa halip na mapayapa ang paligid,
lalo lang itong naging tahimik, isang uri ng katahimikang parang may hinihintay. At nang dumaan ang ikatlong gabi, sa mismong kalagitnaan ng dilim, narinig ng buong baryo ang isang tunog na bumalot sa paligid, plok. 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 Parang tunog ng likido na tumatalsik. Nang sinundan nila ito, nakita nila ang isang itim na hayop na wala ng balat, basang-basa sa sariling dugo, na tumigil sa gitna ng kalsada. Tumitig ito sa mga tao, at saka nagsalita sa boses na tila mula sa hukay, "Hindi niyo kami matatakasan sa kalamansi at bawang. Kayo ang tumawag sa amin. Kayo rin ang magbabayad." At naglaho ito. Simula noon, napagtanto ng buong baryo, hindi sapat ang bawang at kalamansi para tuluyang lumaban. Kailangan ng panibagong uri ng lakas, at marahil, panahon na para muling gisingin ang sinaunang anyo ng mga tagapagtanggol ng liwanag. Habang patuloy ang pagtaas ng takot sa buong San Clemente, nararamdaman ng mga tao na hindi sapat ang kanilang kaalaman o panlaban. Ang dating tahimik na baryo ay naging parang lungsod ng anino. Tuwing gabi, may naririnig silang mga iyak mula sa kabubatan, tila mga batang umiiyak at tumatawag ng saklolo. Ngunit natutunan na ng lahat, huwag basta lumapit dahil baka hindi yon tao. Samantala, sa sagradong dambana ng kabubatan, naroroon pa rin sina Aling Tisay at Lira. Pinag-aaralan nila ang mga lumang panalangin nakaukit sa bato, mga orasyon ng proteksyon, at ang panawagan sa mga ninunong babaylan. Isang gabi, habang tulog si Lira, isinagawa ni Aling Tisay ang ritual ng pagkakalantad, isang sinaunang seremonya upang malaman kung ang isang tagapagmana ay karapat-dapat maging ganap na babaylan. Kumuha siya ng dahon ng saging, sinulatan ito ng orasyon gamit ang dugo ni Lira na kinuha sa maliit na hiwa sa daliri, at ipinainit ito sa apoy na may langis ng kalamansi at ugat ng lagnas. Bigla, umalon ang hangin sa loob ng dambana. Umikot ang apoy, at mula rito ay may lumabas na liwanag na hugis babae, tila imahe ng isang sinaunang babaylan na may hawak na baston na may nakapulupot na ahas. "Mula sa aming dugo, isa sa inyo ay muling babangon," sabi ng imahe. Ngunit tandaan, ang pagiging babaylan ay hindi kapangyarihan, ito ay sakripisyo. Sa mismong oras na yon, si Lira ay nagising. At sa kanyang mga mata ay nagningning ang isang kakaibang liwanag. Wala na siyang takot, bagkus, dama niya ang pagkonekta sa kalikasan, sa lupa, sa hangin, sa apoy, at sa tubig. Ramdam niya ang paggalaw ng mga espiritu sa paligid. Samantala, sa baryo, dumating ang isang matandang babae na hindi nila inaasahang makikita pa, si Lolang Iday, ang pinakamatandang nakatira sa San Clemente. Matagal na siyang nawala at napabalitang namatay sa kabilang baryo. Pero ngayong bumalik siya, dala niya ang isang itak na ginto ang hawakan at isang kwentas na yari sa buto ng ahas. "Hindi pa tayo tapos, Anya. Ang mga babaylan ay hindi tuluyang nawala. Kami ay nagtago. Dahil alam naming babalik ang dilim. Ngayon, kailangan nating ituro muli ang mga dapat matutunan." Agad siyang nagtungo sa simbahan, at doon ay nagsagawa ng isang buklat seremonya. Pinahayag niya ang totoong kasaysayan ng San Clemente, na ang baryong ito ay minsang naging sentro ng mga tagapangalaga ng liwanag. At ang dahilan kung bakit natatakot ang mga aswang sa bawang at kalamansi ay dahil ang mga ito ay mga simbolo ng sumpang inilagay sa baryong ito mismo ng mga babaylan noon pa man. Hindi nila takot ang bawang, paliwanag ni Lolang Iday. Takot sila sa nakaraan. Dahil sa lugar na ito, napatay ang isa sa pinakamatandang aswang sa kasaysayan. At ngayon, babalik sila para gumanti. Muling nabuhay ang sigla sa mga tao. Sa pangunguna nina Emil, Mangkaryo, at Kapitana Meli, sinimulan nila ang muling pagtuturo ng mga orasyon, paggawa ng mga palaspas na panangga, amuletong taglay ang orasyon sa dahon, at pag-ukit ng mga sagradong simbolo sa mga post ng bahay. Sa kabilang banda, si Lira ay unti-unti nang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Sa gabay ni Aling Tisay, natutunan niya kung paano makipag-usap sa mga espiritu ng lupa. Nakikita na niya ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, ang mga bantay sa bukid, ang diwata ng sapa, at ang itim na ibong nagbabantay sa himpapawid. "Lira," sabi ni Aling Tisay, "ang tunay na babaylan ay hindi lumalaban gamit ang dahas, kundi gamit ang balanse. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba ay nilihis ng galit, takot, at gutom. At ang ilan, baka kailangan lang ng liwanag para magbalik loob." Ngunit sa kabila ng mga pag-aaral at pagsasanay, unti-unting lumalapit ang panganib. Sa ikapitong gabi, muling nakita sa baryo ang itim na hayop na walang balat, pero ngayon, hindi na ito nag-iisa.
May kasama na itong mga nilalang na may mahahabang liig, lumilipad, at may mapupulang mata na lumulutang sa ere. At sa bawat sulok ng baryo, unti-unting nawawala ang mga sagradong palatandaan, tila ba may isang nagkakanulo sa loob ng baryo. Sinabi ni Lolang Ide, hindi sapat ang pagbabalik ng babaylan. Kailangang piliin ng baryo kung sino ang pagkakatiwalaan nila. Dahil ang susunod na yugto ay hindi na laban lang ng tao, laban sa aswang kundi ng liwanag laban sa sariling dilim sa puso ng bawat isa. Sa huling tagpo ng kabanatang ito, magkasabay na nakita sina Emil at Lyra sa gitna ng liwasan, tila sinadyang magkita. Hindi sila nag-usap. Pero pareho nilang alam, malapit na ang huling pagsubok. Habang patuloy ang paghahanda ng San Clemente para sa posibleng pagsalakay ng mga nilalang ng dilim, hindi nila napapansin na ang pinakamalaking panganib ay hindi mula sa labas kundi mula sa loob. May isang aninong gumagalaw sa likod ng bawat kilos ng baryo, isang taong kunway tumutulong ngunit may ibang layunin. Nagsimula ito nang mapansin ng mga taga-baryo na ang mga sagradong palaspas at panangga ng kalamansi at bawang ay tila nawawala o nanlulumot ng hindi normal. Ang mga palayok na may langis ay bigla na lamang nawawasak. Unay inakala nilang gawa ito ng mga nilalang sa dilim, pero napansin nilang walang bakas ng aswang kundi bakasyong paa ng tao. Si Emil, sa tulong ni Mang Caryo, ay nagsimulang magsiyasat. Pinagmasdan nila ang mga galaw ng ilang kabaryo. Isa sa kanila si Dado, isang tahimik na lalaking kilala bilang manggagawa sa taniman ng mais. Ngunit may kakaiba siyang kilos, tuwing gabi, lagi siyang nasa labas ng kanyang kubo, tila may hinihintay. Isang gabi, sinundan siya ni Emil. Dinala siya ng kanyang mga paa sa gilid ng gubat kung saan may isang lumang bowl na inuka sa lupa. Nakita ni Emil si Dado na may dalang maliit na supot, inilagay ito sa bowl, sabay bigkas ng mga salitang tila isang baliktad na dasal, sa dilim ng liwanag, sa liwanag ng dilim, buksan ang daan ng kapangyarihang walang hanggan. Doon sumiklab ang apoy mula sa bowl, at sa loob nito'y may itim na ulap na unti-unting lumabas at tumungo sa langit. Nagmadaling bumalik si Emil at isinalaysay ito kay Mang Caryo. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang masamang pangyayari ang naganap, ang simbahan ng baryo ay nasunog. Lahat ng lumang aklat ng pananggalang, mga orasyon, at kagamitan ng mga babaylan ay natupok. Nagimbal ang buong San Clemente. Si Kapitana Meli, galit na galit. Hindi aksidente ito. May nagtatangkang durugin ang ating paniniwala. Isa sa atin ang may kagagawan. Muling nagtipon ang mga matatanda. Habang abala ang lahat sa usapan, si Lyra, na ngayon ay gising na sa kanyang kakayahan, ay lumakad sa gitna ng liwasan at nagsalita, may aninong nagkukubli sa mga anyo natin. Alam kong may nilalang sa atin ang nagsisilbi sa dilim. Pero tandaan ninyo, hindi sila pinanganak na masama. May dahilan ang bawat pagkakanulo. Tumahimik ang lahat. Ang iba, hindi makatingin sa kanya, tila ba may tinatago. Maya-maya, dumating si Dado, duguan at sugatan, bitbit ang isang itim na kwintas na may ukit na hindi mabasa. Humihingi ako ng tawad, anya. Ginamit ako ng dilim. Pinangakuan ako ng kapalit, kaligtasan ng aking pamilya. Pero ako mismo ang naging dahilan ng gulo. Inamin niyang siya ang nagbukas ng pinto sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga halimaw. Isang dating albularyong inabandona ng mga babaylan ang siyang kumuha sa kanya, isang dating tagapagligtas na naging tagapaghiganti matapos ipagtabuyan dahil sa maling orasyon. Si Ama Burok, ang dating tagasunod ng mga babaylan. Siya ngayon ang itim na anino sa kabubatan. Sa gitna ng pag-amin ni Dado, biglang nayanig ang lupa. Sumulpot ang maraming aninong walang katawan, mga espiritong hindi matahimik, at pinuntirya ang mga kabahayan. Habang nagkakagulo, si Lyra ay tila nahulog sa transong espiritual. Sa harap ng dambana ng gubat, lumuhod siya at tinawag ang apat na elemento, lupa, hangin, apoy, at tubig. Sa pamamagitan ng kanyang tinig, bumalik ang balanse sa paligid, at sa unang pagkakataon, muling narinig ng mga espiritu ang tinig ng isang tunay na babaylan. Nagliyab ang paligid ng dambana. Lumitaw si Ama Burok, may itsura ng tao pero ang balat ay parang putik na may mga gumagalaw na insekto. Ikaw ang bago. Akala mo'y madadaan sa dasal ang pagbagsak ko. Ngunit si Lyra ay hindi natinag. Sa kanyang palad ay nabuo ang hugis araw na mula sa sariling dugo, kalamansi, at abo ng simbahan. Hindi mo ako kalaban, Ama Burok, anya. Kalaban mo ang sarili mong galit. Ngunit bago pa ito matapos, lumitaw si Emil, dala ang ginintuang itak ng mga ninuno,
at itinaga ito sa anino ng nilalang. Sa isang iglap, nagliwanag ang paligid. Naghiyawan ang mga espiritu, at ang apoy ay nilamon ang katawan ni Ama Burok. Subalit bago siya tuluyang naglaho, iniwan niya ang isang babala, hindi pa ito ang wakas. May mas malakas pa sa akin. At siya ay gising na. Nawala ang kanyang katawan, pero naiwan ang aninong nakadikit sa lupa, bumabalot sa buong baryo. At dito, napagtanto ng lahat, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ang pagkakanulo ni Dado ay senyales lang ng mas malalim na sugat sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng San Clemente, walang mas nakakatindig balahibong gabi kundi ang gabi ng pagwawasto, isang sinaunang propesya ng mga babaylan na nagsasaad ng pagbabalik ng liwanag matapos ang pinakamadilim na yugto ng baryo. Matapos ang pagkakanulo ni Dado at ang pagkatalo kay Ama Burok, napagtanto ng buong baryo na hindi sapat ang simpleng paghahanda. Kailangan nilang harapin ang ugat ng kasamaan, hindi lamang ang mga anyo nito. Pinangunahan ni Lira, Emil, Mangkaryo, at Aling Tisay ang buong bayan sa isang ritual ng pagtatapat at paglilinis. Lahat ng residente ay tinipon sa gitna ng baryo. Ang mga palad ng bawat isa ay binasahan ng langis ng kalamansi na may durog na bawang. Hindi ito upang itaboy ang halimaw, kundi upang ilantad ang anino sa kanilang sariling kalooban. Isa-isang humarap ang mga residente. May mga umamin sa mga lihim na kasalanan, pandaraya, inggit, pagtataksil, at pagsuway sa paniniwala ng baryo. Nakita nila na ang tunay na kahinaan ay hindi lang sa labas kundi sa loob ng puso. Habang isinasagawa ang ritual, biglang dumilim ang langit. Bumagsak ang malamig at itim na ulan. Sa bawat patak, tila may kasamang bulong. Sa mga bubungan, naririnig ang mahahabang kaluskos. Ang mga ilawan ng baryo ay isa-isang namatay, at ang buong San Clemente ay nabalot sa ulap na kulay abo. Mula sa kagubatan, isang napakalaking nilalang ang unti-unting lumitaw, ang tinatawag sa lumang kasulatan bilang Isaklob, ang espiritu ng kadilimang isinilang mula sa kolektibong takot ng mga ninuno. Wala itong anyong tiyak, bahagi usok, bahagi anino, bahagi tinig na bumubulong sa mga tenga ng tao. Hindi ako halimaw, bulong nito. Ako'y inyong takot. Ako'y inyong pagkamuhi. Ako'y bunga ng inyong pagtalikod sa inyong sarili. Nagsimulang mabaliw ang ilang tao sa takot. Ang iba'y nanlambot habang ang ilan ay lumuhod at humingi ng awa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumindig si Lira, suot ang puting damit ng mga babaylan, at itinaas ang kanyang orasyong yari sa dahon ng bangkiling, may sulat na sagradong baybayin. Tinawag niya ang 4 na alagad ng liwanag, ang alitaptap ng sapa, tagapagdala ng gabay sa madilim na landas. Ang diwata ng buntong hininga, tagapawi ng takot sa puso. Ang kwago ng katotohanan, tagapagsiwalat ng kasinungalingan. Ang kandila ng mga nawawala, liwanag ng mga nawalan at muling nagbabalik. Sa kanilang tulong, nabuo ang hugis araw na kalasag, isang espiritual na bilog na bumalot sa buong baryo. Sa loob ng kalasag, ang mga tao ay hindi naapektuhan ng anino ni Saklob. Ngunit may isa pang dapat harapin, ang sariling anino ni Lira. Lumabas ito mula sa kanyang likod, isang bersyon niya na puno ng galit, puot, at takot. Hindi ka babailan. Isa kang duwag na tinanggap lang dahil walang iba, sigaw ng anino. Sa halip na labanan ito, niyakap ito ni Lira. Ikaw ay bahagi ko. At hindi ako magiging buo kung hindi kita kikilalanin. Sa yakap niyang iyon, naglaho ang anino at lumiwanag ang kanyang buong katawan. Tila sinindihan ang isang apoy sa kanyang puso na umabot sa langit. Nagwala si Saklob. Hindi niyo ako kayang buwagin. Ako'y bahagi na ng inyong kasaysayan. Ngunit tumindig ang buong baryo, sabay-sabay silang sumigaw ng isang lumang orasyon na tinuro ni Aling Tisay, sa liwanag kami ibabalik. Sa liwanag kami lalaban. Sa liwanag kami mabubuhay. At sa huling pagkakataon, sinaksak ni Emil ang gitna ng anino gamit ang itak ng ninuno, habang si Lira ay binigkas ang huling bahagi ng orasyon. Sumabog ang liwanag mula sa kanilang pinagsamang lakas. Nagliyab ang hangin, tumigil ang ulan, at nawala ang usok. Ang buong San Clemente ay tila nilinis, hindi lamang ng pisikal na kadiliman, kundi ng espiritual na bigat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sumikat ang araw na walang ulap. Ang mga tao'y lumapit sa isa't isa, may luha ngunit may pag-asa. Niyakap nila ang kanilang nakaraan, at pinili nilang hindi na muling magtatago. Handa ka na ba para sa huling kabanata? Outline 8, ang liwanag ng baryong San Clemente. Lumipas ang ilang araw mula sa dakilang gabi ng pagwawasto.
Unti-unting bumalik ang sigla sa baryo ng San Clemente, isang siglang tila ba noon pa nila inaasam, ngunit ngayon pa lamang nila tunay na natikman. Ang mga palayan ay muling naging luntian. Ang simoy ng hangin ay sariwa at payapa. Wala na ang pangambang may biglang maglalakad sa dilim o maglalak ng pinto tuwing alas 6 ng gabi. Ang liwanag ay hindi na lamang sa araw kundi nasa bawat puso ng mga tao. Si Lyra, na ngayoy kinikilalang ganap na babaylan, ay nanunungkulan sa simpleng kubo na ginawa nilang bagong bahay-dasalan. Hindi ito tulad ng dati nilang simbahan, ngunit puno ito ng halaman, amulets, at mga aklat na isinulat na muli ni Mang Carlo at Emil base sa naalala nila mula sa lumang orasyon. Ang dating takot sa bawang at kalamansi ay napalitan ng paggalang. Ginagamit pa rin ito bilang proteksyon, ngunit hindi na mula sa mga aswang, kundi bilang paalala ng pananalig, pagkakaisa, at kapangyarihan ng kalikasan at pananampalataya. Nagkaroon ng isang malaking kapistahan sa baryo. Tinawag nila itong Pista ng Liwanag, ginugunita tuwing araw ng unang sikat ng araw matapos ang gabi ng saklob. Lahat ng tao ay may hawak na kandila, palaspas, o dahon ng bangkiling. Nagkakantahan sila ng mga lumang awit ng mga ninuno, at sa gitna ng plaza ay isinasayaw ang tinatawag na sayaw ng apoy, isang ritual na alay para sa mga espiritu ng kalikasan. Dado, na dating nagtaksil sa kanila, ay hindi pinalayas. Sa halip, tinanggap siyang muli, ngunit bilang tagapagbantay ng kabubatan. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Lyra, siya'y tinuruan ng tamang pag-alaga ng enerhiya ng paligid at pakikipag-ugnay sa mga di nakikitang nilalang. Siya mismo ang nagtanim ng 1,000 punong bangkiling sa paligid ng baryo, isang bagong bakod hindi lamang ng proteksyon kundi ng pangako. Si Emil naging pangunahing tagapagsalita ng baryo. Bagamat wala siyang dugong babaylan, itinuring siyang lakambini ng tapang inang mga matatanda. Siya ang nagsusulat ng kasaysayan ng kanilang baryo, itinuturo ito sa mga bata, at laging paalala sa kanila na ang kabutihan ay pinipili araw-araw. Sa bagong panahong ito, may ilang kabataan na lumapit kay Lyra. Gusto nilang matuto ng lihim ng kalikasan, ng dasal, ng paghilom. Unti-unting nabuo ang bagong henerasyon ng mga babaylan, hindi upang makipagdigma kundi upang manggamot, mangaral, at magbantay sa balanse ng mundo. At sa bawat dapit hapon, lumuluhod si Lyra sa paanan ng dambanang gawa sa pinagtagpi-tagping putik, bato, at dahon. Hindi upang humingi ng tulong, kundi upang magpasalamat. Sa kanyang taimtim na panalangin, hindi ko nais na walang dilim, kundi na matutunan naming yakapin ito. Sa liwanag at sa anino, nariyan kayo at nariyan kami. San Clemente sa wakas ay gising na. 3.